Mukha kasi siyang well, mukha pa rin ba siyang kabayo? Magandang araw mga kabisdak. Nako, ginabaan na ang pitrang kabayo. Mukhang naagawan po ng fried chicken. Ay, bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Agila. Dinapuan na nga ba ng gaba itong si pitrang kabayo? Iyan ang sinasabi, ang gaba dili gyud magsaba. Kumakalat po kagabi ang mga balitang ito. Heart Evangelista, bagong endorser ng McDo. Oy, Vice ganda, sibak na nga ba? Aray ko mga pinklawan, mga dilawan, ano na? Yan ang sinasabi, talagang nakakarma ang mga matatanda. Si former President Duterte, talaga naman, iyak kang Vice ganda ka ngayon. Paano? Hindi ka naman siniraan ni former President Duterte. Hindi naman galit si Tatay Digong sa'yo. Ang sinukli mo, ayan, kabastusan. Tawag dyan, mirisi. Vice President Inday Sara Duterte, sumali nga ba sa pag-boycott dito sa ino-endorso ni Vice ganda na McDo? Ay, patay ka dyan. Kaya nararapat lamang si Bakin itong si Vice ganda, talagang babagsak yung binta ng McDonald's dahil dito sa kabastusan niya. Kasi siyempre nung unang mga commercial ng McDonald's meron kang matutunang mga aral, di ba? Ganon yung McDo noon Si Karen, si Gina, tama ka? Yun talagang tumatatak sa maraming Filipino. Pero ito ngayon, yung endorser nila ngayon, animal, bastos masyado itong syok lang kabayong ito. Speaking of syok lang kabayo, ayan, Bibi Gandang Hari, binanatan muli si Vice Ganda at tinawag na mukhang kabayo pa rin ba siya? Ano, pikat ka ngayon? Ayan ang sinasabi ko sa inyo huwag nyo kasing bastusin si Tatay Digong. Sabi ko nga, mag-public apology kayo Pero meron kasing nagkomento na, bisdak, nag-public apology daw si Vice Ganda, tapos binawi. Nung hinanap ko po yung video na yun, mukhang hindi kompleto, mukhang edited, mukhang hindi dun yung pagbawi niya ng public apology at naghingi ng apology, mukhang walang ganun na nangyayari. Hintayin po natin kasi pag nag-apologize naman yan si Vice Ganda, malamang yung mainstream media, magbabalita yan. Pero sa ngayon, wala akong nakikitang kahit katiting na hihingi po ng tawad itong pitrang kabayo na ito sa ginawa niyang kabastusan kay former President Rodrigo Roa Duterte. Bago po natin pag-usapan itong bagong endorser na si Heart Evangelista at pagkasibak dito kay pitrang kabayo. Pag-usapan po muna natin itong banat ni Bibi Gandang Hari sa kanya. Animal, Kung ako McDo, sisibakin ko na ito kasi kung influencer itong si Vice Ganda, mas malawak po ang impluwensya ng totoong Vice. Si Vice President Inday Sara Duterte. 32 million yan na nagmamahal. Hindi pa kasama yung mga anak, yung mga hindi nakakabuto. Di ba? Iyak ka dyan, Vice Ganda. Talagang ang McDo dito, dapat na maghanap na kayo ng bagong endorser. Ito, pakinggan po muna natin itong banat ni Bibi Gandang Hari. Palakpakan mo muna si Bibi Gandang Hari. Kasi hinahanap ko po yung mga video kasi mga transcript lang. May nahanap po ako, ito po yun. Panoorin po natin, Maswerte ka, sumikat ka, dahil bobita ka. Maswerte ka, sumikat ka dahil bubita ka.
Ubob ka daw kasi Petrang Kabayo. Kung hindi ito sumikat sa kabubuhan, no, wala yan. Basura yan. Para yung papel na parang tissue ba na pinapahid mo sa puwet. Tapos may mukha si Vice. Okay, ito. Tuloy natin. Oh. Mukha kasi siyang well, mukha pa rin ba siyang kabayo? Ay, bahala kayo po. Well, mukha pa rin ba siyang kabayo? Antindi ng birada ni Baby Gandangari. O kayo, siya man yan. Ay, nandiyan na po. Ay, nangunguna na po ng number one. Ang kabayong Petrang Kabayo. Ayan na. Nangunguna na po. Ay, number to. Parang yung ano, no? Hay alay ba yun? Kabayo. Hay alay yung kabayo. Karera, no? Karera dyan sa San Lazaro. Gusto nyo mag-hire? Bakit ba kasi ganyan siya, no? Mukha na nga siyang kabayo, kabayo pa talaga siya. Ang tanong lang naman dyan ni Bibi Gandangari, mukha pa rin ba siyang kabayo? Ayan yung tanong dyan. Bahala na po ang taong bayan maghusga dyan. Ito yung sinasabi ko nga sa inyo, no? Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin yan sa iyo. Diba golden rule yan? Ito na nga ho yun. Kung ano yung itinanim mo, ganun din yung aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kabastusan, aani ka rin ng kabastusan. Ang nakalungkot nga ho, nang lalait ka, meron ding karakter mo at personalidad mo na kalait-lait ka. So ito, sinabihan ka ni Bibi Gandangari na mukha pa rin bakang siyang kabayo. No? So wag ka rin masaktan. Kung sasabihin ni Bibi Gandangari, nag-joke lang ako. Di ba ho? Sim lang din yun sa binabanat mo sa amin, mga Duterte diehard supporters. Na sinasabi ng mga supporter ni Vice Ganda, nagjo-joke lang naman eh. Di mag-joke din kami. O, tawa-tawa rin kami dito. Ayan, kabayong-kabayo. Grabe na yung kabayo na yan. Masyado ng bastos na kabayo ito. Hindi masakit yan. Sa bagay, hindi ka naman masasaktan kung talagang totoo kang kabayo. Mukha naman talagang kabayo eh. Wala naman talagang ribat yan. Oh. Parang hindi na siya mukhang tao ngayon kasi parang puro botox na lang. Parang hindi na daw siya mukhang tao ngayon kasi parang botox na lang. Puro baritoke. Paano yan, Vice? Wala yan ang sinasabi na lintik lang walang ganti. Sa Bisaya yan, Vice, sa amin yan, sa Bisaya, dila raway abod. Hindi ka talaga bibitawan at hindi ka madapa. Pabadapain ka talaga ng mga inaapi mo. Kami, naramdaman namin yung sakit. Naramdaman namin yung pambabastos mo. Naramdaman namin yung ugali mong kabayo. Natural, may magre-react. Siguro alam naman ni Vice kung ano yung magiging resulta nito. Napaka-imposible na hindi niya alam yung ano ang consequences sa kanyang ginagawang kabastusan. Oh. Tama talaga yung sinasabi ni Bibi Gandangari na bubita ka. No? Kung hindi mo alam kung anong magiging resulta sa kabastusan mo, ay bubita ka talaga. No? Kaya tanggapin mo na lang. Total, ginusto mo yan. Ito, ibibigay ho namin. Wala nga lang iyakan. Kung darating sa punto na nagkaso ka dahil binibira ka namin, magkaso ka kasi hindi mo kinaya, putya, hindi lalo kang mababash.
No? At tatawagin ka naming iyakin eh. Wala eh. Ganun talaga kami, mga Duterte diehard supporters. Baka hindi mo ito mapapansin at hindi mo to naisip. Oras na si former President Duterte at ang mga Duterte ay inyong binabastos, hindi ka talaga namin tatantanan, maniwala ka. Yung mga politician, hindi namin tinatantanan, talagang dipinsa kami kay Tatay Digong. Lalo na yung ginawa mong kabastusan. Sa isang 80 anyos na ni minsan wala kang narinig na masamang salita laban sa iyo. At kahit kami, no? Kaming mga Duterte diehard supporters, out kami sa celebrity, mga artista, mga ganito. Hindi kami nakikialam eh. Sa buhay ng mga ganyang klaseng tao, mga komedyante, hindi kami nakikialam. Kasi kami, politics kami. Yung content namin is more on politics. Dinidepinsa namin si Tatay Digong, Vice President Inday Sara. Minumulat namin ang taong bayan kung ano ang nangyayari sa araw-araw, issue sa lipunan. Yun yung pinag-uusapan namin. Pero bakit ngayon nadamay ka sa aming mga content, mga channel namin? Halos lahat na nga ho kami ng mga political vloggers ay pinag-uusapan ka namin, Vice. Isa lang naman ang reason yan eh. Ginalaw mo si Tatay Digong. Yan yung isa sa pinaka-principal namin. Sabi nga ho ni Senator Idol Robin Padilla, Supremo. Kung babastusin nyo si Tatay Digong, aasahan nyo na yung ganti ng mga DDS ay lampas-lampas pa sa ginagawa mong kabastusan hanggat sa malugmo ka. Yun yung consequences na kailangan mong tanggapin. Sabi ko nga ho, nakaraan, mag-apology ka. Mag-apologize ka na lang hanggat hindi pa tinatamaan yung pamilya mo at hindi pa kinakalkal ang mga buhay mo. Ngayon, banat ni Bibi Gandang Hari, kabayo pa rin ba siya? Mukhang hindi na siya tao kasi puro botox na lang ang mukha. Yung mga supporter mo, tagahanga mo, lalo na mga dilawan, pinklawan, mga bumbunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, masasaktan yun eh. Kung ikaw, manhid ka. Kung hindi ka na tinatablan sa mga berada ng kagaya ni Bibi Gandang Hari, malamang sa malamang, hindi ganun kasing kapal ng mukha mo yung mga supporters mo. Talagang masasaktan sila. Oo, nasabihin na natin na hindi naman nasasaktan si Vice Ganda. Hindi nasasaktan, kayo. Tanong mo sa inyo. Same lang din po sa amin eh. Kung ang mga Duterte, mga kapatid ni Inday Sara, hindi masyado kang pinapansin. Pero hindi mo rin talagang hindi mo rin maiiwasan ang mga supporters nasasaktan at magre-react. Tao lang kami. Yun ang nakikita namin eh. Bastos ka, Vice. Binabastos mo si Tatay Digong. Kaya ang sukli sa'yo, sobra-sobra talaga. Tagagaya ho nito. Sinabi ni Bibi Gandang Hari, mukhang kabayo pa rin siya. Hindi na tao, puro botox na lang. So, namnamin mo yan. Ang tanong, kaya bang namnamin ang mga supporters mo itong sinasabi ni Vice, ni Bibi Gandang Hari? Tuloy. Mega. Diba? Hindi ko na nga rin alam ang mukha niya kasi tanggalin niya yung wig niya bago ako magbigay ng opinion kung paano itsura niya. Tanggalin niya muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Tsaka ako magbibigay ng opinion. Tanggalin niya muna yung wig niya at yung makeup niya. Saka ako magbigay ng opinion. Walang na lang masabi, tanggalin na lang niya yung mukha niya. Natawa ko kay Vice. Ba't kasi ganyan-ganyan ka pa? Pangit na nga, magpapapangit ka ba eh. Ayusin mo buong mukha mo. Ito.
Ayan ang sinasabi, grabe talaga, no? Si Bibi Gandang Hari. Si Bibi Gandang Hari, yung maganda, maganda talaga. Ano talaga yan? Inborn talaga yung kagandahan yan. Nung Rostom Padilla pa yan, tisoy talaga yan. Kamukha ko yan. Nagiging Bibi Gandang Hari, talagang maganda. Inborn yung kagandahan ni Bibi Gandang Hari. Pero si Vice Ganda, inborn din. Inborn din po yung kanyang pagkakabayo. Ayan tayo, ha? Nagjo-joke lang din kami, ha? Ikaw lang na pa marunong mag-joke. Marunong din naman kami patawa. Ayan, pero may ebidensya kami. Ano? Ha? Tanggalin muna yung wig. Pag tinanggal, kalbo yan. Agang-aga, tumatawa kayo, ha? Okay, tuloy po, As of now, hindi ko alam paano itsura niya. Mukha lang siyang wig. Yung parang, yung mukhang tinubuan ng wig. Diyos! Mukha lang yung wig. yung mukha daw na tinubuan ng wig. Aray ko. Di mas malala, no? Yung mukha na tinubuan ng wig. Ayaw na ilagay yung mukha ni Vice Ganda na nakakalbo siya. Baka sabihin ko, sobra-sobra na. Hindi nga Yan na po ang namin. Yan yung sinasabi namin. Ako, hindi naman ang gagaling sa akin yung mga ganyang salita. Kabayo pa rin siya, di ba? Parang hindi na siya tao dahil mukha puro na botox. Tanggalin niya muna yung wig niya, tanggalin niya muna yung makeup niya, kulang lang tanggalin na yung mukha niya. Mukha daw tinubuan ng wig. Ano? Yan ang sinasabi na walang sukat sa ganti. Parang si Paul Subsowe ng raping. Wala, nagtanim ka ng kabastusan. Aani ka ng kabastusan. So ngayon, nung tinanim mo, kailan ba siya nagtanim? Nagtanim siya ng kabastusan kay Tatay Digong. Actually, matagal naman siya nagtanim ng kabastusan. Diba, nabiktima niya si Jessica Suho. Ang dami niyang binibiktima. Yung isa, Sabrina Im, diba? Balita ko nga binabanatan rin niya yung KOJC at INC. Hindi natin alam kasi wala namang video at hindi rin naman tayo nanonood sa kanyang concert. Pero ito ay Tatay Digong kamalas niya kasi maraming nakabidyo at yung mga mainstream media, pinalabas din yan, hindi malas na. Meron tayong basihan. Kaya natin siya inaatake ngayon, kaya natin siya kina-counter ngayon. Kaya ito talagang darating sa punto to si Vice na mai-stress to. Kumbaga bibigay na siya kasi sobra-sobra na ang pambaba sa kanya. Ginusto niya yan Pero ewan ko kung may stress ba yan? Veterano naman yan, bastos na yan Mula noon hanggang ngayon, nang babastos. Ang siguro niya, ang nakakalungkot dyan, yung kanyang nanay, no? Sabi ko nga, parang hindi pa mai-stress yung nanay mo. Siyempre, gumagamit ng cellphone yan, nanonood, social media, no? Unlike noon na pwede mong pwedeng walang alam yung nanay mo kung ano nangyayari sa iyo, no? Pero ngayon talaga sa social media kakalat talaga. Mapanood, baka ma-stress. Yun lang po yung punto ko riyan. Sige, tuloy Aba! Sabi ko nga, wag niyo ako umpisahan. Ayan na. Yan ang pinakamalalang hater. Diba? Now that you're being hated, those of your own medicine, good for you. I-hate niyo pa siya. That's all I wanna say. Hate nyo pa siya. Magalit pa kayo. That's what, yun din yung sinasabi namin. Na oras na pag gumanti yung mga nasasaktan, mga naaapi, kailangan harapin mo. Tanggapin mo ang lahat ng ito. Ginusto mo Actually, kami hindi naman namin gusto na ibaba si Vice Ganda, pagtatawanan, no? Mapagsabihan. Hindi namin gusto yan. Kasi hindi po yan talaga ang linya namin.
Ang amin lang talaga is update sa politics. Kailangan po natin mapag-usapan ang mga isyu sa lipunan. Pero bakit napunta kami dito? Kasi nasaktan nga ho kami. Hindi naman po kami hangal na hindi kami nasasaktan at masasaktan. Duterte diehard supporters kami. Buti na lang kami, ako, meron pa rin tayo. Hindi pa rin tayo nagpabaya sa mga isyu sa lipunan na yun yung pinakapangunahing tungkulin sa bayan. Gabi, hapon, ayan. Ito, nagiging add-on kasi nga, hindi man pwedeng manahimik kami. Kung ibang mga Duterte diehard supporters ay hindi kaya nilang gumawa ng ganitong pagre-rebat kay Vice Ganda, tayo po yung binigyan ng pagkakataon. Makaganti man lang si Tatay Digong at ipakita natin yung pagmamahal natin kay Tatay Digong. Gawin nating bayani si Tatay Digong. Bayani naman si Tatay Digong talaga. Pero sa kabila ng kabayanihan ni former President Duterte nagpakulong sa dahig, merong ganitong klaseng mga taong mga bastos na walang preno yung bunganga. Patikimin mo, bibigyan ng hari. Good for you. You deserve that. Diba? Yung matutulog kayo, may buhok pa yung katabi mo, tapos pag gising mo, wala ng buhok, I'll be very scared. Grabe, sagad na sagad. Oh my gulay. Sagad, Vice. Grabe daw, matutulog kayo, magkatabi kayo, tapos pagising mo, makikita mo yung katabi mo, wala ng buhok. Nakakatakot. Ano ba, kaya mo pa? Yun yung sinasabi, sukli. No? Gaba. Speaking of gaba, tingnan mo yan, pinagmamalaki ng mga bubonista, tanganista, Pinklawan Dilawan, endorser daw si Vice Ganda. No? Sa isang sikat na fast food chain, ito nga pong McDo, international po ito. Pero marami pong nananawagan na i-boycott natin itong naturang fast food chain. Siyempre, pag nagbo-boycott tayo, matatamaan yung kanilang sales, no? Profit nila, income. Kung ako marketing, in charge sa marketing, talagang agapan ko yun. Kasi hindi po pwede na magsakripisyo ang sales namin nang dahil lamang sa isang tao. Kaya ito guys, kumakalat kagabi, sibak na nga ba si Vice Ganda sa McDo? Dahil meron ng bagong endorser. Pero bago po natin yung pag-usapan, matindi po ang panawagan kasi ng mga Duterte diehard supporters na mag-boycott sa McDo at wag kumain dito. At lahat ng mga ini-endorsong produkto ni Vice Ganda. Tingnan mo po, panoorin muna natin yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Natutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana yung mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC, at hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Exactly. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag ho muna tayong mag-McDon't. Wag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. At wag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. O hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Nako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna.
McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee, o kaya isa pang homegrown na produkto, yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDon't. Kalimutan po muna natin itong McDon't. Baby Sara, nag-McDon't. Tayo, karapatan naman natin mag-boycott. Hindi po tayo kayang pigilan ng McDonald's. Kung ayaw natin kumain sa McDo at kakain tayo sa Jollibee, wala pong magagawa yung McDo dyan. Ito yung consequences na ginagawang pambabastos ni Vice Ganda. Ako, hindi rin ako magmamakdo ngayon. Mamaya, ibibideo ko, mag-Jollibee ako. Oh. Okay, itong Jollibee, masarap. Ito, si Vice President Inday Sara, bago po natin pag-usapan yung wala na daw, out na daw si Vice Ganda sa McDo eh. Nag-McDon't din eh. Nag-Jollibee si VP Inday Sara eh. Ayan sa Toledo City to guys Tingnan mo, talagang boycott rin po si Inday. Pinagkakaguluhan dyan eh. Kamakailan ito nakaraang araw. Bago pumunta si Inday Sara sa Kuwait. Ayan Kasi kakapost lang sa FB feeds niya kagahapon ba yun? Yan. Ayan boycott talaga to guys. Jollibee yan Jollibee. Sa Toledo, Cebu City. Ito na yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na McDon't muna. Ayan Duterte. Daming tao, dinumog Kakaiba talaga si Inday. Ito yung Vice. Ayan, nag-order si Inday Sara dyan. Sa loob ng Jollibee. Talagang galak na galak ang taong bayan kay Inday Sara. Hindi mo na yan, ang tawag dyan. Tatanggi yung pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte tapos sisirain mo Vice Ganda. Apektuhan talaga itong McDonald's guys. Ayan, Jollibee Sa Toledo, Cebu City po yan na Jollibee. Ito yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Boycott. Ayan, Ay, meron. In-orderan si Inday Sara na bata. Tignan mong pagmamahal ng mga Duterte sa mga kabataan. Ganun talaga, dapat. Hindi yung kabastusan, Vice Ganda. Oo. Ayan, Para sa akin, mukhang naramdaman na talaga ng McDo yung boycott. Tingnan mo Toledo City yan, Cebu. So, ginugil ko po yung Jollibee ng Toledo City. Yung katapat pala McDo. Patay tayo dyan. Tingnan mo Tingnan nyo Yan, Jollibee yan. Dyan kumain si Vice President Inday Sara. Ayan, pumasok sa dyan. Toledo City Cebu, ayan. Masok si Inday dyan. Tapos, sa tapat, tingnan nyo sa tapat. Ayan, yung McDo. Boycott din si Inday, Ayan, paano yung Vice? Talagang ako McDo management, tanggalin ko na talaga si Vice Ganda kasi yun ang sinasabi ng mga DDS. Saka na kami kakain dyan pag tinanggal nyo na yan, bastos na yan. Ayan, linaw Kaya ito, kumakalat po na balita kagahapon na itong si Vice Ganda, ligwak na. Ayan patay tayo dyan, Vice. Naagawa ng fried chicken. Paano yan? Ayon po sa balita, Heart, bagong endorser ng isang fast food chain. Vice Ganda, it's a puwera na. Alright, kabayo. Wala, ganyan talaga ang mangyayari. Kahit tama na ako, marketing manager, ako in charge dyan. Kung nakikita ko na hindi nakakabuti na itong endorser na ito, papalitan ko ito. At hahanap po ako ng isang endorser na sa tingin ko
mas nakakabuti sa kumpanya ho namin. Kagaya po itong McDo, di ba? Kompetensya niya, Jollibee. Kung saan may Jollibee, may McDo. Kung may McDo, may Jollibee. Aba, palitan ko na itong nakakasira sa imahe ng kumpanya. Sipin mo, kung ikaw Duterte diehard supporters, papunta ka ng McDo, pagkagat mo ng fried chicken, maalala mo si Vice Ganda. Tapos may malaking poster dyan sa harap mo. Ay, sarap. Puniting mo na lang talaga, no? Puniting ko na. Ganito ko sa endorser ninyo. Bakit? Binabasto si Tatay Digong. Ay, sarap-sarap. Ganunin mo talaga. Sarap naman pumasok sa Jollibee, sa McDo, sasabihin na, sir, pwede bang tanggalin nyo yung poster na yan? Pag hindi nyo tanggalin na yan, hindi na ako kakain dito. Buisit ako dyan, binabasto si former President Duterte, walang apreno yung kabastusan. O, diba? Pwedeng ganunin eh. Habang hindi pa siguro yan mangyayari, kaya ang ginagawa ng McDonald's, naghanap na sila ng panibagong kapalit. Endorser. Pinost po yan ni Heart Evangelista sa kanyang sariling FB page yan po. Yan mga kabisda. Ayan po ay pinutakti po si Vice Ganda rin ng bashing yan kagabi. At maraming mga tabloid po nagpo-post na po patungkol ho riyan. Ang sabi po dyan ni ito muna yung sinabi ng balita dyan. Heart, bagong endorser ng isang fast food chain. Vice Ganda, itsapwera na. Masayang binahagi ni Heart Evangelista sa online world ang kanyang bagong endorsement. Ayan, ito, ayon sa kanya, another dream come true. Little Heart, this one's for you. I can't even put into words how much love and gratitude I feel right now. Tapos meron pa siyang tinagpan niya ng iyong McDo at McDo PH. Thank you for all the love you give me. I can't wait to share that with everyone. The best dreams are the ones we get to pay forward. Ayan na. Kita niyo po yan? Vice Ganda, legit. Inagawa ng fried chicken. ni Heart Evangelista. Aray ko, iyak. Yan yung magandang caption, no? Vice Ganda. Inagawa ng fried chicken ni Heart Evangelista. Ang tawag dyan, mirisi. Gaba. Ang gaba, diligid bagsaba. Ayan po yung karma. Yan ang real karma. Wala na, palitan nyo na talaga kasi bagsak siguro na yung sales nila, no? Ilang araw lang. Naramdaman siguro nila, sabi. Hindi natin kaya. Anyway, yan po ang kapalaran. Talagang darating ang time, yung binigyan ng Panginoon sa'yo, pag ginaluan mo ng kabastusan, babawiin yan. At hindi mo iningatan yan, babawiin talaga. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Good luck po. Congratulations po kay Heart Evangelista. Ito yung tunay na maganda. Kaysa yung sabi ni Bibi Gadangari, parang mukha na tinubuan ng wig. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye-bye.